Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga ka-antingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin yung katanungan ng isa nating taga-subaybay tungkol sa San Benito at Tres Pico, Roma. So gusto niyo pong malaman kung pwedeng pagsamahin yun. So anyway po, kung ang video na ito ay hindi para sa iyo, please skip na lamang po pero kung kapareho ko po kayo na mahilig curious sa mga ganitong usapan, tara na po. So ang katanungan niya po ay napakasimple lamang. Sabi niya, ma'am, pwede po ba na ang Tres Pico at ang Tres Pico Roma at ang San Benito ay kung pwede siya na pagsamahin sa kwintas. So ang kasagutan ko naman po ay ibibigay ko sa inyo at gawa lang po ako ng coffee. So, balik na po. Sorry, naging habit ko na po yung paggagawa ng coffee. So, anyway, okay po, balik na tayo. Shout out po kay Batang Pinoy 2885. So, siya po yung may katanungan. Ngayon po, ang tanong niya, again, ulitin ko po yung tanong niya. Sabi niya, pwede po bang isama ang isang kwintas at ang Saint Benedict at Tres Pico Roma sa isang kwintas? So, halimbawa po, ganito, ang ibig niya siguro sabihin, halimbawa ganito, ipagsasamahin siya dyan. So, parang ganon. Ang dati ko naman pong sagot, sabi ko, pwede mo siyang ikwintas basta yung Tres Pico Roma mataas at ang San Benito mababa. Ano po? So, i-explain ko po na mabuti kung bakit. Kasi ang San Benito po, although na ang San Benito ay marami ang naniniwala na napakalakas na ang tawag dito, medalyon para sa mga paggagamot, totoo po yun, pero ang Tres Pico Roma po ay napaka-importante. Kaya kung sa mga baguhan, ng mga gustong matuto ng pagdating sa ganitong usapan, ang Tres Pico Roma po ay isa siya sa pinaka-highest na ng mga medalyon. Alam niyo po ba kung bakit? Ito na. Kaya i-explain ko na po ang Tres Pico Roma, siya yung tinatawag na Eye of Providence. So, nangangahulugan po or sinasabi na ang Eye of Providence po, siya yung mga ginagamit ng Illuminati. Before pa, kahit saang bahagi ng mundo po, karamihan at marami ang nagagamit na yung mata. So, ang mata po kasi, siya yung nagsisimbolize na mataas, kataas-taasan na kaalaman. So, siya yung nag-oversee sa mga human, lalong-lalo, or sa buong mundo. Ang San Benito naman po, ang San Benito ay spiritual or religious, image. Ang Tres Pico Roma, siya po ay faith, believe, paniniwala na andito, hindi image. So, kaya po,
yung ano, yung Tres Pico Roma, napaka ano niya, maitaas siya, banal po siya. Ang San Benito po, tao, ginawa ng tao, ginawa siyang santo ng tao, ano po, so, maano po yung ano niya, malakas, kasi talagang paniniwala, saka yung ano niya, yung devotion niya para sa mahal na Diyos. Ang dasal niya po, hindi siya mahal na Diyos. Ang dasal niya ay para sa mahal na Diyos. Naghihingi siya sa mahal na Diyos ng power. Ano po? So, kung ano, hindi si San Benito ay para rin yan na kayo, kung kayo ay nagdebosyon na, parang pare, nagdebosyon na ang pare na araw-araw nagdadasal 7 to 8 times a day. Yun, ano, na-achieve na po nila yung ano, tinatawag doon yung enlightenment. Enlightened na po sila, kaya sila naging santo. Pero, hindi po yan ang Diyos. Nagdadasal siya sa mahal na Diyos. Ano po? Ang Tres Pico Roma, kaya po nakalagay Roma kasi Rome. Doon nag-umpisa ang mga ano natin, ang mga medalyon natin. Kaya may nakalagay na Roma kasi paniniwala kasi Roman Catholic. Ano po? So, kaya yun may nakalagay na Roma. Ngayon naman po, ang Tres Pico Roma, ganun din po. Ang San Benito, ganun din po. Kasi nag-umpisa po lahat sa ano Christianity or Catholicism ang ganon. Ano po? Yun ang pagkakaiba ng Tres Pico Roma at ng Saint Benedict. Ang Saint Benedict po, kung igagamitin ninyo ang Saint Benedict, halimbawa po, ito yung Tres Pico Roma, halimbawa, ito ay nasa taas. Kung ilalagay ko to sa altar ko, ito ay nasa taas. At ang ano naman, ang Saint Benedict naman ay nasa ibaba. Hindi ko po siya pwedeng pantayin. Kasi po, hindi po pwede, kasi hindi mo pwedeng i-level ang ano ng mahal na Diyos sa ano kaalaman ng tao na natutunan na galing din sa mahal na Diyos. Ang ito ay nagsisimbolize. Ang Tres Pico Roma ay nagsisimbolize. Ano po na nasa na Heavenly Father na andon. Ano po? Ang naman San Benito naman nagsisimbolize dito sa kalupaan na siya naging siyang nag-serve siya sa mahal na Diyos. At the end of ng buhay niya, naging na siyang santo kasi nagdinivote niya talaga. Kaya naging powerful ang kanyang medalyon. At ang medalyon niya po niyan ay tokens. Token po yun nung isa sa mga niya, sa anniversary niya. So, nilagay po doon yung niya, yung dasal niya. Kaya, kung sa mga baguhan na gusto malaman ang Tres Pico o ang mata na tinatawag anuman na mata, pag nagamit ka ng mata, dapat yan ay nasa taas lagi at ang the rest ay nasa ibaba. So pwede po yung isama, pero kasi po ang Tres Pico or ang mata, karamihan ginagamit nila sa gamot. Kaya ang Tres Pico or ang mata inilalagay sa ibang lagyanan, hindi sinasama. Kasi pinoprotektahan po 'yun So, ang naman po, ang Saint Benedict, pwede mo siyang isama kahit saan. Kasi ang niya doon, lalong-lalo na doon sa parte ng ng dasal niya na non drago set mihi. So yun na yun, kung ano man ang the rest na andun sa
ano niya, sa ibang ibang medalyon, na ano niya na rin po yun. Nasasakop niya na yun, sa dasal na yun. Kaya maganda po ang San Benito. Pero pagdating po sa sa posisyon ng pag-arrange ninyo ng medalyon or ng altar, again, sabi ko nga po, kung ito ilalagay ko sa altar, ito nasa taas at ang San Benito ay nasa ibaba. Hindi pwedeng ito po lagi ang nasa itaas. So halimbawa, Santo Niño, ito po Santo Niño tapos Santo Niño. Ganun po Pero hindi po ito pwedeng nasa ng tao. So anyway po, yan lamang po ang ko ngayon. Ang masasabi ko ngayon, wala pong bawal na isama ang Tres Picos or San Benito together, pero ibang lamang po, ibang lagyanan. Ganyan So ganyan, tapos San Benito dito. So wag pong isasama na magkatabi. Kasi ang lahat po ay may tinatawag doon, may respeto sa paglalagay natin ng ating mga gamit. So see you next video po.